Pagsisimula, tayo ay sandaling manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa magandang umaga sa inyo at pagbibigay sa amin ng pagkakataon para sumamba sa Espiritu at katotohanan. Mangusap ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita at tunay na sumaamin ang kapayapaan, kayo din ang kapahingahan ng manggagaling sa katuroan na iyong itinuro sa amin. I-bless mo po ang bawat isa at sa po namin pinagkakatiwala ang lahat. Maraming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. We are so blessed kasi pag-usapan natin ang buhay ng pananampalataya ng babaeng Samaritana kung saan si Jesus ay humingi sa kanya ng tubig. Pero bago yun, the word that we will be having is kung nalalaman mo lang. Ano ba yung mga bagay na dapat nating malaman? O kung malalaman mo lang. So sa buhay mananampalataya, we are very assured, no? Sa mga bagay na ating ginagawa, lalong-lalo na sa buhay pananampalataya. Pero gaano ba ka-importante na dapat malaman at maunawaan natin ang mga bagay patungkol sa ating buhay pananampalataya at isang buhay na mananampalataya. Sabi dyan sa ating introduction, maraming mananampalataya ang naniniwala na sa kanilang pamamaraan ng pagsamba ay malalaman nila ang kalooban ng Diyos. Hindi malabo at hindi imposible. Masasabi natin na totoo naman na marami tayong tinatawag na pamamaraan sa ating buhay pananampalataya na matitiyak natin na, oh, this is the will of God. We are sure that this is God's will. But, sabi dito, maraming mananampalataya ang naniniwala sa kanilang pamamaraan ng pagsamba. How much we are sure or assured when it comes of the method, measurement, and sometimes yung layunin ng ating pagsamba ay nauuwi sa pagsamba na nais ng Diyos. O hindi lamang nauuwi sa pagsambang nais natin, sa pamamaraang gusto natin. Bakit? Dahil ang pamamaraan ng pagsamba ng karamihan ay nakatuon saan? Sa pisikal at pawang paimbabaw lamang. Ano bang ibig sabihin ng mga bagay na ito? Paano pisikal at paimbabaw lamang? Ano bang ibig sabihin dito na yung pamamaraan ng pagsamba ng karamihan ay nakatuon sa pisikal at pawang paimbabaw lamang? Sabi dito sa aklat ng mga Mateo, 15, talatang 8 at 9, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukan. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Dito natin malalaman at mauunawaan na hindi lahat ng pananambahan at pagsamba ay nakatuon sa pagsambang nais ng Diyos. Sa pagsambang itinuro ng Diyos. Kaya sabi dito, ano daw ang kanilang paggalang? Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Dahil o sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukan. What about us? What about you? What about the churches? What kind of worship we are doing? Ano ang pananambahang ginagawa natin? Ito ba ay pananambahan sa pamamagitan ng formality, realidad, o pananambahang bumubukal sa puso? Sabi pa dyan, walang kapuluhan ang kanilang pagsamba. Kahit pagurin mo ang sarili mo, araw-araw mong gawin ang pagsamba, kung hindi ito bumubukal sa puso at pakunwari lamang sa bibig, hindi ito ang pagsambang nais ng Diyos. Ano ang kaibahan ng pagsamba na galing sa Diyos? Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba
dahil itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. We must be careful of God's law and humans' law. Pamamaraan ng tao sa pagsamba at ang pamamaraang itinuro ng Diyos kung paano tayo dapat sumamba. And this is the big problem of the churches. Ito ang napakalaking problema ng mga simbahan. Ito ang napakalaking problema ng mga mananampalataya at hindi nabibigyan ng tinatawag na pagtutuon. The goal is just come every Sunday, mag-worship tayo together, but they are not aware of the message that they are receiving or the worship that they are doing. Is the worship that they are doing, is the worship taught by Jesus, revealed by God, or just the worship led by the rules and regulation of this world? Kaya sabi dyan sa pagpapatuloy, sa panahon ng pagkikita ni Jesus at ng babaeng Samaritana sa balon, mariing sinabi ni Jesus ito, kung alam mo lang kung sino ako. Maraming nag-church, maraming sumasamba, maraming dumadalo, pagtitipon sa iglesia ang hindi nakakakilala kay Jesus. Kaya maraming tao, ang focus ng kanilang pananambahan is always self-faith o nakatuon lamang na pananampalataya patungkol sa kanilang buhay. Pero hindi ang pananampalataya na nakatuon kay Jesus. Kaya nung panahon na ang babaeng Samaritana na ito, sinabi ni Jesus, kung nakikilala mo lamang ako, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig. Sino man ang uminom ng tubig na nanggagaling sa akin, ay hindi na muli pang mauuhaw. Sa pamamagitan ng balon na ito, nakakapatid ng uhaw. Ngunit ng tubig na aking ibibigay ay ang tubig na hindi na magbibigay ulit ng kauhawan. Ano ang ibig sabihin? No? Yung babaeng Samaritana na ito is socially discriminated. Kagaya ng lagi nating sinasabi, hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritans. Isa iyon sa kanilang pagkakakilanlan na kami ay hindi nakikipag-usap man lamang, hindi kami nakikipag-halubilo sa kanila dahil maruming bayan ang Samaria. Dahil matapos ng pananakop ng Syria, ang ginawa ay nilahian ang mga taga-Samaria at nagkaroon ng mixed blood problem. Sa batas, no? Or sa kanilang rules and regulations, sa kanilang kultura, hindi nakikipag-asawa ang isang bayan sa ibang bayan. No? Very discriminated kapag ikaw ay nag-asawa ng foreigner. Pero sa ngayon, that is very legal and legally, marami nang nakakapag-asawa ng foreigner and that is very normal. Since wala na tayo sa panahon ng mga Hudyo sa Samaria, hindi na natin binibigyan pansin. Pero dito makikita natin na ang babaeng Samaritanang ito ay very discriminated sa kanyang social life. Kaya dumating sa point na tinanong niya si Jesus, bakit po kayo nakikipag-usap sa akin? Why not? Sa isip-isip ni Jesus. Kasi hindi po nakikihalubilo o nakikipag-usap man lamang ang mga Jewish people sa amin, mga Samaritan. Dahil iniisip nila na kami ay marumi. Kaya kahit gusto namin sumamba, kailangan pumunta pa kami doon sa Jerusalem para lang sumamba. Kaya kahit gusto namin, wag na lang kasi nadi-discriminate kami. Kaysa gusto namin sumamba, ay hindi na lang. Tinatanggap na lamang namin yung pangungutya at ang discrimination ng ibang mga lahi. Pero sinabi ni Jesus,
Mariin, kung nakikilala mo lamang ako at kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos. Marami sa ating buhay, hindi naman talaga totoong nalalaman ang kaloob ng Diyos. Basta lang ang alam natin na kapag ako ay nanalangin, gagawa ako ng tinatawag na kabutihan, siguro mapupunta na ako sa langit. Kanina, habang nagkakape ako, meron akong napanood sa Reels about isang bata. Sabi doon, nakausap ko po si God kung nasa langit ako, sabi ng bata. Sabi niya, si God yung nagpapaligo sa akin. Maybe panaginip or the imagination of the kid. Tapos sabi niya, nakita ko dun si Lucifer. Nakita ko si Lucifer, binabato siya ni God. Tapos sabi niya, Mami, yung mga bad people ba is mapupunta sa hell? Kaya sabi ng mama niya, yung mga bad, those who are doing wrong things or bad things, mapupunta sila sa hell. Pero, ang totoong buhay pananampalataya ay hindi nababase sa pagkilos at uri ng pamumuhay ng tao. Ang pananampalataya natin ay hindi mababase sa mga bagay na kaya mong gawin at kaya mong patunayan. Ang pananampalataya, ito ay nagsisimula kapag natanggap natin sa ating sarili na tayo ay tao na makasalanan. Nagsisimula ang pananampalataya kapag sinubukan na natin tumuon doon sa kaisa-isang kayang tumbasan ang ating pagkakasala. Kaya niyang abutin ang ating mga kasalanan, yun ang tinapos ni Jesus. Kaya kahit sabihin natin na matagal na tayong Christian, every day, we are to commit mistake at hindi mababago yun. Nagkakasala saan? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Bakit? Dahil tayo ay limitado. At ang pananampalatayang nais ng Diyos ay limitless. Unlimited faith. Hindi mababase kapag kagalit ako, ayoko na ng faith. Kapag masaya lang ako, saka lang ako magkakaroon ng faith. Hindi ganun ang faith. Ang faith na ibinibigay ng Diyos ay hindi nababali ng kahit anong pagkakamali. Even the sin cannot block God's faith. Tandaan natin yun, ha? Walang kasalanan ang makababali ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sabi dyan sa ating pagpapatuloy, ibig sabihin, marami ang totoong hindi nakakaalam sa kalooban ng Diyos at hindi tunay na nakikilala, nakakakilala kay Jesus. Kaya sabi dyan sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino daw ang makakapasok sa kaharian ng langit? Hindi ang mga tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Sila lamang ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Logically, paano ka susunod sa mga bagay na hindi mo alam? Very logic. Susunod ka ba sa isang kalooban kung hindi mo alam ang kalooban? Mahirap sumunod sa isang kalooban kapag hindi mo alam ang kalooban. It is like how to follow the law if you don't know the law itself. Sa Makati, merong decree or batas na bawal kang magtapon ng upos ng sigarilyo sa daan, kahit bubble gum. Kapag nahuli ka na nagtapon ng upos ng sigarilyo at nag-spit ka ng bubble gum, pwede kang huliin at pag-multahin. Ganoon kadisiplina sa Makati. Kasi bawat gilid ay may mga basurahan. Doon ka pwedeng magtapon ng sigarilyo at doon mo pwedeng ilagay ang iyong basura.
If you don't know na mayroong ganung batas, kapag baguhan ka doon, it seems like parang easy lang na maninigarilyo at itatapon mo sa kalsada. Easy lang na ibuga mo yung bubble gum mo because you don't know. But if you know that there is law, it is automatic to follow the law. So that you cannot have the consequence o yung punishment na pwede nilang ibigay. The same here. Kapag hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, paano tayo susunod? Kaya ganun sinabi ni Jesus, it is not about calling. Hindi ito basta pagtawag lang, Jesus, Jesus. Dapat, bago mo tawagin si Jesus, alam mo dapat ang karapatan mo na tumawag kay Jesus. Alam mo dapat ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus bago ka tumawag sa kanyang pangalan. At bago tayo, no? Sabi doon, bago tayo makapasok sa kaharian ng langit, dapat muna tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. How it is possible to follow doon sa kalooban ng Diyos kung hindi mo alam? Yun ang itinuro ni Jesus sa babaeng Samaritana. Okay, sabi niya, meron ka palang goal na sumamba, pero ang nasa isip ng babaeng Samaritana, pag sinabing worship, ang lagi niyang nasa mind, Jerusalem. Because the temple is there. Kaya kapag sinabing pagsamba, lagi akong pupunta sa Jerusalem, pupunta pa kami doon para mag-offer, para magsamba. Kasi yun yung alam niyang pagsamba. Ibig sabihin, ang babaeng Samaritanang ito ay mayroong mind ng worship. But, not the worship taught by God. Or worship that is belong to God. Ganun din sa maraming mananampalataya. Maraming mananampalataya ang pumupunta sa church, gumagawa ng tinatawag na pananambahan, ngunit hindi nila alam ang totoong pananambahan. Kaya ano ba yung sabi diyan? Sabi sa John 8:32, kaya sinabi ni Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ano ang katotohanan? Katotohanan patungkol sa pananambahan at sa pananampalataya. Kagaya ng naitanong ko last time, naniniwala ba kayo na ang babaeng Samaritana ay may pananampalataya? Kuya Tuper, yes. 100% yung babaeng Samaritana na ito ay may pananampalataya. But, wrong faith. Kasi ang pananampalataya ng babaeng Samaritana ay lumaya physically. Yung pananampalataya niya ay pananampalataya lamang para sa kanyang sarili, na maalis sa discrimination, na maalis sa kahihiyan. Pero ang pananampalatayang itinuturo ni Jesus ay ang pananampalatayang nanggagaling sa Kanya, kay Jesus. Hindi ang pananampalatayang kaya natin ibigay. At ano pa ang meron ang babaeng ito? Ang pananambahan. Alam ng babaeng ito ang sumamba, pero hindi ang totoong content ng pagsamba ang alam niya. Kaya doon sinabi ni Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Katotohanan saan? Sa pagsamba at sa pananampalataya. Kaya sabi diyan, sa pagpapatuloy, ano yung tanong? Ano ang katotohanan sa loob ng kapahayagang ito ni Jesus? Ano kaya? Bakit sinabi ni Jesus yun? Ang gusto lang naman ng babae ay sumamba. Pero ang concern niya, pag sasamba kami, pupunta pa kami doon sa Jerusalem. Pupunta pa kami doon. Bakit? Kasi yun ang nakasanayan. Yun ang naituro. Yun ang na-implement at na-insist sa kanila na ang templo ay nag-iisa lang, nandoon lang sa Jerusalem. Kaya if you want to worship, if you want to offer, you have to go to Jerusalem and do worship.
sinabi ni Jesus, darating na ang panahon na hindi nyo na kailangan pumunta pa sa Jerusalem o kahit saan para mag-worship. Why? Anong ibig sabihin nito? Yung worship, hindi na siya magiging shadow sa iisang place. At yung faith na ito ay hindi lamang tutugma sa nais ng tao. Kung hindi, ang worship and faith ay tutugma sa plano mismo ng Diyos. Kaya sabi diyan sa ating main point, number 1, remember this, God is a Spirit. Ang sabi dito, God is a Spirit. Means, Spirit needs spiritual worship. And if you want to worship, you need to worship or be a worshiper in spirit. Hindi tayo sasamba by the rules and regulation, by the method, by the rules and regulation. The worship that is God's wanted for us is spiritual worship. Kuya, pwede ba natin i-open sa Book of John, chapter 10, John 4:10-11? John chapter 4, 10 and 11. Sabi diyan, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na magbibigay buhay? Ibig sabihin dito ni Jesus is not the physical water. Jesus is talking about spiritual thirst na mabibigyan ng spiritual what? Ng pagpamatid ng tinatawag na uhaw. At sinabi pa dyan, sa 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kalooban ng Diyos. So dito, binibigyan ng linaw ni Jesus na kahit yung babae ay mayroong tinatawag na worship sa kanyang mind, ang babaeng Samaritana na ito ay mayroong faith sa kanyang sarili. She clearly doesn't know about God's will. Hindi alam ng babaeng ito ang totoong kalooban ng Diyos. Na ang kalooban ng Diyos ay yes, worship. Nais ng Diyos na tayo ay sumamba, but not the physical worship that we can offer. Because God is a spirit, and His worshiper must worship in spirit and in truth. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya sinabi niya sa babae, kung alam mo lang ang kalooban ng Diyos, tama na nais mong mag-worship. Pero hindi mo alam na ang worship na nais ng Diyos ay worship sa espiritu at katotohanan. Hindi sa worship na gusto mo lang pumunta sa Jerusalem, na gusto mo lang mag-offer ng kung ano-ano. If we clearly want to do worship, you must know God first. God is a spirit, and He is looking for spiritual worshipers and worship. Yan ang sabi. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. That's why we are not mattering the physical formalities of worship.
Hindi natin tinatouch kung ano yung gusto mong suotin as long as komportable ka. Ano? Hindi natin pinapakailaman kung ano yung gusto mong bihis mo. It doesn't matter. We are referring to the spiritual worship where you can see your identity and authority to worship because God is Spirit. If we are worshiping the spiritual God, means God is also seeing you spiritually, not your physical life, not your physical appearance, not your physical reference and preparation para sa iyong pananambahan. As long as nakatingin tayo kay Jesus, na siya ang tagapagligtas, siya ang kinilala natin na nagbigay ng buhay na walang hanggan, that is everything. Hindi na natin pa kinikilala si Jesus ng iba't ibang bagay. Pangalawa, sabi diyan, we must know that Jesus is the way that connects us to spiritual worship. Tandaan natin ito. Without Jesus, hindi tayo malilib sa tinatawag na totoong pananambahan. Because sinners cannot worship. Magkakaroon lang tayo ng tinatawag na totoong konekta kapag naunawaan na natin at naisapamuhay na natin ang totoong pagkakakilala kay Jesus. Without Jesus, there is no other way. Kung hindi ipinadala ng Diyos si Jesus, wala tayong connection sa Diyos. Mula na ang tao ay nahulog sa tinatawag na kasalanan, wala na rin tayong chance para kumonek sa Kanya. Kahit anong gawin mo, magpakatalino ka, magpayaman ka, hindi tayo makakakonekta sa Diyos. Kaya ang Diyos na ang nagbigay ng paraan para kumonekta sa atin. Kaya ipinadala niya si Jesus na naging daan, katotohanan at buhay at para tayo ay magkaroon ng spiritual worship. We cannot do spiritual worship. We cannot. Kahit mag-fasting ka, ano ang content ng fasting mo? Makakakonek lang tayo sa spiritual worship sa tuwing inaalala natin ang Diyos, ipinadala niya si Kristo at si Kristo ay nagpadala ng banal na Espiritu at tayo ay nananalangin sa kapuspusan ng banal na Espiritu na naglilid din sa atin kay Christ. Hindi sa mga bagay na kaya mong i-offer. Hindi sa mga bagay na kaya mong i-pledge. Hindi sa mga bagay na kaya mong i-promise. Kundi kay Kristo lamang. Kaya malinaw na ang pananampalataya, sabi sa Romans chapter 10:17, faith comes from hearing and hearing the word. And that word is about Christ. Ang totoong pananampalataya ay hindi ang mga bagay na kaya mong ibigay. Dahil wala tayong kayang ibigay. Tandaan natin yon. Ang tao ay walang kayang i-produce na pananampalataya. Hindi tayo ang source ng faith. Wala tayong source ng faith. But Jesus is the source of faith. Ibig sabihin, walang pananampalatayang nanggagaling sa atin. Sa tao. Pastor, uulitin ko po. Yung babae na sinabi ni Jesus na gumaling ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo. How can we explain that? Di ba? Pero isang babaeng 12 years na dinudugo, halos maubos na ang kanyang kayamanan, maubusan na siya ng resources para lang ipagamot ang kanyang sarili, but no one can help her. Until one day, nalaman niya na si Jesus ay dumadaan. At napag-alaman niya na ang Jesus na ito ay nagpapagaling ng karamdaman. Doon nagsimula ang pananampalataya ng babae. Pero hindi galing sa kanya ang pananampalatayang iyon. Galing kay Jesus. Nung nalaman ng babae
babae na si Jesus ay nagpapagaling, doon siya nagkaroon ng pananampalataya. Hindi galing sa kanya, pero galing kay Jesus. What is the evidence? Kaya na-confess ng babaeng ito na mahawakan ko lang ang dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Walang galing sa babae. Nagkaroon siya ng pananampalataya nung nalaman niya na ang Jesus na ito ay nagpapagaling. So wala na akong pakialam sa lahat. Basta mahawakan ko lang yung dulo lang ng laylayan. Ganun ako naniniwala na ang taong ito ay makapangyarihan at nagpapagaling ng karamdaman. Doon nagsimula ang pananampalataya ng babaeng 12 taon nang dinudugo. Kaya nakipagtagisan siya hanggang sa maabot niya ang dulo ng laylayan ng damit ni Jesus at siya nga ay gumaling. Ibig sabihin na kahit na sinabi ni Jesus na ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo, yung faith mo na yan ay nanggaling sa akin at ito'y napasa iyo. Kaya kapag sinabi natin na ako ay may pananampalataya, hindi ito galing sa ating sarili. Ang ibig sabihin na kino-confess natin, I have faith, I believe, ibig sabihin hindi sa atin, ngunit sa ginawa ni Jesus, sa tinapos ni Jesus, doon nakaangkla ang ating pananampalataya. Kaya ganoon natin laging ini-insist, walang manggagaling sa ating faith. Every time na pumupunta tayo sa church, Lord, palakasin mo ang aking pananampalataya. Ibig sabihin, mas palawakin natin yung ating pagkakakilala kay Jesus nang lubusan natin makalimutan ang ating mga sarili. Faith starts when you deny yourself. Kasi yung babaeng yung babae na ito, yung 12 taon ng dinudugo, is hopeless na. Wala na siyang pag-asa. Okay, do or die. Pero ito nga yung last resources ko eh. Siya na lang yung huling resource ko. Mapapagaling niya kaya ako? I don't care. Basta dahil may nagsabi sa akin na siya ay nagpapagaling at ang taong ito, no? Kahit yung dulo ng laylayan. You know, yun yung pinakahuling hope niya. Pero that last hope gives her healing. Ganun din sa akin. Kaya yung pinakahuling resources natin si Jesus. He is the first and last resource na meron tayo when it comes of faith. Kaya ano yung sabi dyan? Number 3, anong ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya sa babaeng Samaritana na you don't have to go there. Time will come, hindi mo na kailangan pa na pumunta sa Jerusalem. Chapter 4. Sabi diyan, sa John chapter 4, kuya pwedeng i-open natin. 21. Sabi diyan, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kasi kung yun yung faith ninyo, kailangan pupunta pa ako sa lugar na ito para lang sumamba. This is our faith. Nakasanayan na namin na ito yung templo, ito yung church na doon lang kami sumasamba. Hindi na. Hindi na ninyo kailangan pang, mahirapan. Pupunta pa ba ako doon para mag-worship?
Pupunta ba ako sa Jerusalem o sa bundok na ito? No need. Sabi diyan, dahil doon ang clear ni Jesus. If you really want to worship God in spirit and in truth. At dahil nakilala nyo na ako, ang Mesiyas. Kaya ang kaloob ni Jesus ay pagpapalaya. Lalong-lalo na sa uri ng pananambahan at pananampalataya. Ano yung verse natin, Kuya? Supporting verse natin sa 3. Here and now, you can have the spiritual worship that belongs to God. Ano yun? Spiritual worship that belongs to God. Not the worship na kaya natin. For our conclusion, wow, ang bilis. Sabi dyan ni Jesus, Kuya, open natin sa John 4:25 and 26. Let's read all together. Sinabi ng babae, nalalaman ko po darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. See? Kahit sa panahon ito, yung babaeng Samaritana na socially degraded, discriminated, meron siyang hope for the coming Messiah. Kasi yun naman talagang itinuro. From Old Testament, ang shadow, this is all the shadow and substance for the reality. Kaya dun sinabi ni Jesus na ang alam ng babaeng ito is substance lamang. Puro foreshadow, prophesize, yung mga pangaral at aral patungkol. Pero sinabi ni Jesus, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Ako yun. Yung iyong pag-asa at inaasahan, ako na yun. You don't need to worry because I am the Christ that you are hoping for. Ganun isa. Ganun din tayo. Hindi na natin kailangan pa ng ibang bagay. Hindi na natin kailangan pa ng ibang bagay para lang mapatutuhanan yung ating pananampalataya. Because the faith that comes from God revealed by Jesus Christ. Sinabi ng babae, nalalaman ko po, darating ang Mesiyas. Yun yung pag-asa niya. Yun na yung pag-asa ko na hinihintay na lang namin yung darating na Mesiyas. At siya yung magpapaliwanag ng lahat ng ito. Pero sinabi na ni Jesus, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Lord, thank you. Kasi nagkaroon na ng tinatawag ng katuparan, yung faith na meron tayo. At yung faith na yan, na nakaangkla kay Jesus, yun ang pinatutuhanan ni Jesus. That's why now, ano ang faith na meron tayo? Kanino nakasandal ang ating pananampalataya? Know Jesus. Know God's will. No? Kaya naging title natin is, kung nalalaman mo na. Ito yung hindi alam ng maraming alam. Kung nalalaman mo lang ang kaloob ng Diyos, kung nalalaman mo lang kung ano ang ginawa at tinapos ni Kristo, that's everything. Yun na ang pangkalahatan at kabuuan ng ating pananampalataya. Tayo ko'y naglangin. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, dahil pong binibigay ang iyong salita sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng buhay ng babaeng Samaritanang ito na nalaman namin, Panginoon, na ang totoong pananampalataya ay hindi nag-require ng physical action. We just need to acknowledge you, to know your will, at doon na magsisimula ang totoong pananambahan. At ang pananambahang ito ay binigyan din ni Jesucristo, ang pagkakakilala sa Kanya at ang pagkatanggap sa Kanya ay siyang nagpapatapos at nagpapahayag ng totoong pananampalataya. Salamat po muli at minamahal ka namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang